Samantala, tambalang ping-pong naman ang isinusulong ng isang grupo ng mga retiradong opisyal ng pulis at militar sa eleksyon 2016. Pero bahala na raw ang dalawa kung sino sa kanila ang tatakbo sa pagkapangulo at bise. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Isang paid advertisement ang lumabas sa ilang pahayagan ngayong araw. Nananawagan para maging magkatambal at tumakbo sa mas mataas na pwesto sa 2016 sina Senadora Grace Poe at dating Senador Panfilo Lacson. Pirmado ng mga retired police at military officials ang tinawag nilang Manifesto for Democratic Discernment, Vigilance and Transformation. Paliwanag ni retired Police Constabulary Colonel Mariano Santiago, naghanap sila ng karapat-dapat sumunod ng mga lider ng bansa na niyanig daw ng krisis tulad ng Mamasapano encounter at bagyong Yolanda. Si Ping Lacson tested sa walang PIDAP, walang DAP. Peace and order, the PNP was at its best noong siya nakaupo. Si Grace Poe, siya yung magbibigay nung parang soft touch and the way na marinig namin siya magsalita. Talaga namang mahusay eh. Bahala na raw sina Poe at Lacson kung sino sa kanila ang tatakbong pangulo at sino ang bise. Sa isang statement, sinabi ni Poe na nire-respeto niya si Lacson. Nagpasalamat din siya sa mga retired officers. Sabi ng senadora, ang pagpapahayag ng suporta sa kanya ay isa sa mga pagbabatayan niya kung anumang desisyon ang kailangang gawin niya sa hinaharap. Si Lacson naman, wala pa raw desisyon kung anong pwesto ang lalahukan sa 2016. Pero sa isang pagtitipon sa Cavite kanina, may mga nag-udyok sa kanyang tumakbong pangulo. Ito yung makakatulong sa eventually or finally yung pag-decide kung ano talaga yung dapat gawin sa darating na halalan. Si Senator Grace po, ina-admire ko na dahil yung kanyang mga advocacies, we have some shared advocacies. Si Senadora Miriam Defensor Santiago, inendorso naman ang negosyanteng si Manny Pangilinan sa pagkapangulo sa 2016. Sinabi niya ito nang dumalo sa event ng isa sa mga kumpanya ni Pangilinan kanina. Just because it's an option for me doesn't mean I have to close all options. I'm just saying, thinking aloud to the young people, what type of candidate I have in mind. It is people like him who should be elected to positions of leadership. Sinisikap naming kunan ng pahayag si Pangilinan, pero dati nang itinanggi ni Pangilinan na may balak siyang tumakbo. Sa Oktubre na ang filing ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa 2016. Hindi na lihim ang planong pagtakbo ni Vice President Jejomar Binay sa pagkapangulo. Sinasabing si Secretary Mar Rojas naman ang manok ng Liberal Party. Lumulutang na rin ang pangalan ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte, Senador Alan Peter Cayetano at maging si Senadora Santiago mismo. Tikob naman ang Pangulo kung sino ang mamanokin niya sa 2016. Pero ilang beses na niya sinabing isa sa mga kwalifikasyon ay yung itutuloy nito ang mga nasimulang reforma ng kanyang administrasyon. May mga nagtatanong po sa atin, paano na ang lahat ng ating naabot sa tuwid na daan pagkababa ko sa pwesto sa taong 2016? Sino ang magtutuloy ng ating sinimulan? Iisa lang po ang tugon ko rito. Kayo, ang mga women entrepreneur at ang milyon-milyon nating kababayan ang magpapatuloy ng lahat ng ito. Ayon naman kay Professor Bobby Tuazon ng Center for People Empowerment and Governance, ngayong napag-uusapan na rin ang mga posibleng tumakbo sa 2016, sana pag-isipan na rin ng mga Pilipino na taasan ang kanilang standard sa pagpili ng mga lider ng bansa. Dapat daw hindi ito nakabase sa kasikatan at pamilyang pinagmulan, kundi subok na galing sa pamamalakad. Yung kanyang show of public record of leadership performance, yung orientation ng meritocracy. If we want to have an educated election, it should be performance oriented. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.